Hi Penguin family, I'm Peng Tolentino and you are still with me here in my new channel. Okay guys, actually itong channel na to, more on sharing of my experience and more of sharing of my things, yon. Here in my new channel, mag-expect kayo na mas personal yung atake ko dito. Mag-share ako ng personal experience ko together with adventure ko, kasama pamilya ko and friends ko. But this first episode, I'm gonna share my school life, how it went, how it went, and I'm gonna share how I built my character sa pagiging leader ko. Alam naman yan mga kaibigan ko. And now for this video, kailangan kong maging effective speaker sa inyo, not just like entertainer. Guys, ayan, ang title ng video na to is how to be an effective class president or how to be a leader in the class. Ayun. Ayun na lang yung title ng video na to since spontaneous naman to. Ang makakapagpatunay na ang videong to ay totoo at galing sa experience ay yung mga classmate ko and mga naging kaibigan ko from my adventure. Okay. So, here are the characteristics that a leader should have. Unang-una talaga sa lahat, kailangan confident ka. Kailangan sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng bagay na ini-input mo sa sarili mo at binibigay mo sa tao, kailangan confident ka. Ganun yung meaning ng confident sa akin. Hindi lang basta confident na barubal. May confident kasing barubal alam mo yon, yung pabibo lang. Ayun, smart shaming, yung confident na barubal, na pabibo lang, na bida-bida, kumbaga. Pero be confident na alam mong may improvement ka pa, na kailangan may kulang pa at hindi ka perfect. Tapos pangalawa, syempre friendly. Imposible namang hindi ka maging leader pag hindi ka friendly, 'di ba? Kasi alam mo 'yon, you need allies, you need friends, and you need members. Iba-iba kasi yung set ng magiging kaibigan at makakasalamuha mo talaga sa room. May mga members lang, may mga magiging friends ka, at syempre may magiging allies ka talaga. Minsan nagiging kaibigan ka din talaga kasi ayun yung minsan nagiging root kung bakit kayo magiging strong friends talaga pag sa mga susunod pang taon at sa mga susunod pang araw at sa pagsusunod pang mga school projects na pagsasamahan nyo. Pangatlo, optimist ka dapat. Alam mo yon, hindi ka basta-basta sumusuko sa lahat ng bagay. You're looking always to a brighter future. Hindi porket bumagsak ka kasama yung grupo mo, talunan ka na. Hindi ganun yun. Parang ang mangyayari kasi yan, kapag naging talunan ka, ang mindset mo, wala talaga, talunan ka. Kailangan optimist ka lagi. Yun nga, parang sinasabi ko, balik tayo ulit sa confident. Kailangan confident ka na ma-improve ka pa. Kasi, alam mo yon, hindi magiging sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Charot lang. Hindi, I mean, ang sinasabi ko dito, ang pagiging optimist is always a key to survive sa game. Talaga. Kahit saan, kahit sa business, lahat, pagiging optimist is a key. At syempre, isa rin sa mga dapat taglayin ng pagiging leader is yung marunong humandle ng time management. Alam niya yung priorities niya, syempre. Kapag sinabing time management, of course, pinakamalaking time na bibigyan mo talaga is yung kailangan kung ano yung kinakailangan. Hindi yung basta kailangan lang kasi dahil gusto mo. Iba kasi yun parang sa pagmamahal. Hindi na po tayo hugot dito sa new channel ko. Kalimutan na natin yung mga bagay na yun. So, ayun, sa pagiging leader, dapat marunong ka mag-manage ng time talaga. Ang kailangan dyan, you know your priorities, mula sa pag-aaral, mula sa pinakamalaking subject, sa pupunta sa susunod na minor subject, hanggang sa paliit ng paliit. Parang dito, sa time management, tanggalin nyo dito yung manana habit ba yun? Tama ba yun? Manana habit ba? Basta yung ipag nagpapabukas yung gawain. Yun, tanggalin nyo yun. Tapos syempre,
sa time management, insert natin dyan yung pagiging organized natin. Hindi lang basta ikaw nagpa-priority ng mga bagay-bagay. Dapat organized ka din. Yung pagiging organized, dapat sineset din yan sa sarili mo lang, hindi sa pagiging leader. Hindi sa pagiging leader, kasi kailangan i-organize mo muna kung sino ka, kung ano yung responsibility mo rin para sa'yo. Tapos tsaka mo i-organize yung pagiging leader din. Sa mga dapat taglayin din talaga ng pagiging leader ng klase is dapat learner and follower ka din. Hindi porket alam mo na itong isang bagay, hindi ka na makikinig sa ibang tao or hindi ka na makikinig sa ibang classmate mo. Kasi, alam mo yon, pantay-pantay lang naman kayo eh. Ano naman yung iba, yung sinishare nila, may mapupulot ka din doon, syempre. And, hindi lang ikaw yung dapat i-consider ng grupo. Kasi, ang leader lang naman is to initiate, alam mo yun, magsimula. Hindi ka magiging leader or hindi ka magiging class president kapag alam mong hindi ka marunong makinig sa iba. So, above all those that I mentioned, sa pagiging leader, dapat taglayin ang pagkakaroon ng matindi or matibay na mindset. Alam mo kasi, kung naging negative ka talaga sa sarili mo at negative ka pa sa mga grupo mo, talagang papalya kayo. Pero when you have a strong mindset of positivity, na alam mo talaga sa plakda, sa paggawa nyo ng isang project, talagang papasa kayo and you go 100% effort, dude, I'm telling you, hindi mo magiging problema ang paggawa ng project pagdating ng college. Kasi when I had to set myself para maging magaling na leader sa college, kailangan ko munang pagdaanan yung maraming failure ko nung high school ako and nung senior high. But when I reached college, it's just a piece of cake na lang kung paano ako mag-manage sa sarili ko and to handle people. Kasi, na-practice ko na yung sarili ko nung high school and senior high na ganto. That's all that I want to share with you guys for now, and I hope you guys learned something, especially to the young learners. Kasi ang audience ko dito, young learners yung mga high school student na gustong maging effective leader when you reach college na. Tapos, I want to shout out all my group mates, lahat na naging kagrupo ko sa lahat ng naging subject namin mula junior high, senior high, and college. Ayan. Alam niyo naman kung paano ako naging leader. And I want to ask you guys if I will, nag-English pa kasi. Alam ko na I'm not a perfect leader, but sana nagampanan ko ba yung isang pagiging leader ko sa inyo. And I want to know your views about that sa comment section. Ayan, this 2021, I'm willing to share my thoughts and you can ask me about something and I'll make a content out of it. So let's go and let's spread happiness this 2021. Peace out, guys. Love you.